ay Pilipino na katulad natin. Sila ay nakaupo sa mga opisina ng gobyerno. Sila ay nasa Kongreso. Sila ay mga taong dapat ay maglingkod sa atin. Pero sa halip tayo ay nilalakaw at nilalapastangan. Habang marami sa atin naghihirap na halos hindi makakain maghapon, hirap na hirap, mga magsasaka, mga magagawa, kung ano pa. Sila ay nagpapasasa sa kanilang mga ninakaw na pera sa ating bayan. Hindi ito ang kalayaan na pinaglaban ni Jose Rizal. Hindi ito ang kalayaan na pinangarap ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At hindi ito ang kalayaan na nagdugo ating mga ninuno, mga bayani. Kaya mga kababayan, panahon na para tayo magkaisa. Panindigan. Para matapusin na natin itong nangyayaring pagdarambong sa ating bayan. Para tayo tunay na maging malaya. Mga kababayan, tayo ay merong kalayaan para ipahayag yung ating nangramdamin. Tayo magsama-sama para tapusin na natin itong kalokohan ng ating mga babayan ito nagpapasasa sa atin. Marami sila. Nandiyan lang sila. Panahon na para tayo ay magsama-sama at panagutin sila. Isuli ang mga dapat nating, ang dapat nilang, ang mga ninakaw nilang mga pera sa taong bayan. Ang kalayaan para ito ay ganap at tunay, dapat manumbalik ang katapatan at katinuan dito sa ating gobyerno, sa ating bayan. Hindi patuloy tayong tunay na malaya dahil sa mga taong ito na namamantala palagi sa atin. Kaya tayo magtulong-tulong mga kababayan para sa ikabubuti ng ating bayan. At sama-sama tayo, walang makakapigil sa atin, walang kapangyarihan makakapigil sa atin. At sa huli, may sasabi natin sa mga susunod na henerasyon sa atin, kung tatanong ginawa natin, sasabihin natin, tayo ay nanandigan, tayo ay lumaban sa kabuktutan na nangyayari sa ating bayan, at dahil mahal na mahal na ating bayan, tayo ay sama-sama. Ang kalayaan na hindi lamang alaala ng nakaraan, ito ay ipinaglalaban sa kasalukuyan at pinapangarap sa kinabukasan sa hinaharap. Mga kababayan, kung ako minsan ay bilang retiradong sundalo, napakasakit para sa akin. Kung makisama ko, inaalala ko yung ating nangyayari sa ating bayan. Hindi itong bayan na pinangarap ko, hindi yung bayan na inaasahan ng mga mamamayan. Napakasakit sa damdamin. Yung aking puso ay dumurugo sa nangyayari sa atin. Marami sa atin naghihirap. Samantalang dyan, mga magilan-ilan, nagpapasasa, ninakawan ng pambayan. Kaya mga kababayan, tayo magsama-sama. Ipagpatuloy natin ang sa ating samahan para tuloy lang matapos ito ganito ng mga ating mga nasa gobyerno. Pinangungunahan ng ating mga nasa executive, legislative, judiciary, sama-sama na silang lahat. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin para maganap natin ang tunay na kalayaan. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang mga kawal, mga pulis, mga lingkod bayan, mga manggagawa, mga kabataan, mga mangingisda, mga magsasaka, mga iba't ibang komunidad ng pananampalataya. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang tunay na kalayaan, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tito Jen, Romeo Poges. Siyempre, nais ko po munang batiin ang aking kaibigan na nagmula pa sa Cebu, ang aming Jam Magno noon at walang kupas, walang iba kundi si Amor Patrio.
Kaso ayaw niya magsalita eh. Ayan na. Ayan na. Baka na. Ibig sabihin nun ay tama lahat ng sinasabi mo. Walang pwedeng umangkin ng katotohanan. Tayo po, lahat po tayo dito ay katotohanan ang ating gustong makamit. Kaya dapat ituloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee upang mailabas ang tunay ng mga mastermind at ang mga nagnakaw sa Senado at sa House of Representatives. Naniniwala pa kayo sa mga testimonya ng ating Brave 18? So, supportahan natin sila dahil may plano ang fake na majority na pigilin ang kanilang testimonya. Kaya nga nagkaroon ng lockdown. Biglang nung magkakaroon ng hearing, work from home. Tapos nagsalita si Senator Gatchalian, kakaroon daw ng impeachment hearing sila, no? Sa 18, ewan ko kung matutuloy yun. Itong fake majority. So, pero ang duda ko, maaaring humarap lang si VP Sara sa tunay na Senate majority. Sa tunay na Senate. Hindi, kung ako, hindi ako haharap sa fake na hearing. Para sa tunay na hearing. Anyway, ito nga 127 Independence Day natin, ipatuloy natin ang laban. Ang tunay na independence ay yung may hustisya. Kailangan kamtin natin ang hustisya at sundin natin katagang binanggit ng ating Supreme Court Justice. Labanan ng korupsyon. Lalabanan pa natin ang korupsyon. Tayo ba'y dapat magkaroon ng interes? Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Maraming salamat. Maraming salamat po, Retired General Carlos Quita.